Sa araw ng mga patay, habang karamihan ay abala sa pag-aali ng kandila at bulaklak, ako naman ay nasa biyahe, sakay ng aking motorsiklo, dala ang larawan ng aking kapatid na nawawala at may kapansanan. Baon ng pag-asa at pananalig sa Diyos na naway makita ko siya sa araw na ito. Habang tumatakbo ang aking motorsiklo sa basang kalsada, bumubuhos ang malakas na ulan, ang mga patak ay tila mga luha ng langit na nakikisa sa aking pangungulila. Dumaan sa maputik na daan, madidilim na iskinita na halos wala ng ilaw. Tangi ang liwanag ng aking headlight ang nagsisilbing gabay sa dilim. Sabay bulong sa sarili, Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas, ngunit isang paywatig lang kung nasaan si Mark, ang kapatid kong nawawala. Ngunit ang sagot sa aking dalangin ay isang malamig na hangin lamang ang tumugon. Lumipas pa ang ilang oras, nakaramdam ako ng gutom kasama ang aking motorsiklo na lagi kong kasangga at kasama sa paghahanap saan man ako magpunta. Kaya ang turing ko na rin dito ay tunay na kapamilya, at kung darating man ang tamang panahon na matagpuan ko siya, ang motorsiklo ko ang mismong saksi sa aming mga pinagdaanan at pinagsamahan, matagpuan lang kita. Kaya ang gutom, pagod at halos di na makita ang daan dahil sa dilim. Sa ilang pagkakataon, napapahinto ko sa tabi, pilit na pinapalakas ang loob at ang aking sarili. May mga pagkakataong tilang sumusuko na ako, lalo na kapag nakakarinig ako ng mga alulong ng mga aso sa mga madidilim na kalsada o nakakarinig ng kakaibang ingay sa paligid. Ngunit sa puso ko may tinig na paulit-ulit na nagsasabi, huwag kang tumigil, hanggat may buhay may pag-asa. Kinabukasan, dumalaw ako sa puntod ng aming ama kasama ang aking mga kapatid at mga pamangkin at ang aking buong pamilya sa sementeryo. Habang sila'y nag-aali ng kandila sa puntod ng aming ama, hindi maiwasan makaramdam ng sobrang lungkot habang kausap ko ang aming ina habang siya naman ay nasa probinsya gamit ang teknolohiya. Siya talaga ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko at tumitigil sa paghahanap dahil siya ay matanda na. Si Pati, si Mark wala. Hinahanap ko pa din. Wala, di ko makita si Pati. Eh, pinagtanong-tanong ko dun sa mga nag-aalaga ng mga homeless eh. Doon ako galing nung nakaraan. Wala raw silang record na Mark eh. Nang matapos ang aming pag-uusap, tila tahimik ang lahat. Hangin lang ang maririnig at ang lagitik ng kandila sa malamig na hangin. Sabay bulong sa sarili, pa, sana makita ko na ang junior mo na si Mark. Miss na miss ka na namin at siya rin. Lumingon ako sa aking mga kapatid na may lungkot ngunit may halong pag-asa. Alam kong kahit wala si Mark sa piling namin, hindi pa tapos ang kwento na ito. Pagdating sa hapagkainan, pinagsasaluhan ang simpleng hapunan. Wala mang mag-aarang handa pero puno ng pagmamahal. Habang kumakain na pag-uusapan ang masasayang alaala ng aming ama at noong bata pa kami kasama si Mark, ang kapatid naming nawawala. Darating din ang araw na mabubuo din kaming muli. Alam ko, hindi madaling hanapin ang taong matagal nang nawawala. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong ng aking motorsiklo, sa bawat ulan na bumabagsak at sa bawat dasal na binubulong sa hangin, naroon ang pananampalataya na balang araw makikita ko rin si Mark. At sa araw ng mga patay, kahit kulang sa hapagkainan, puno naman kami ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong hindi ninyo ikapapahamak kundi para sa inyong ikabubuti, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang talatang ito ay paalala na ang Diyos ay may magandang plano sa bawat pamilya. Kahit dumaraan sa paghihirap at kawalan, maaaring hindi pa natin makita ang kasagutan ngayon, ngunit ang kanyang mga plano ay puno ng pag-asa. May mga panahong tila wala ng pag-asa, ngunit sa tulong ng pananampalataya at kabutihan ng mga taong handang tumulong, darating din ang araw ng pagkikita, paghihilom at kasagutan. Sa bawat pamilyang may nawawalan ng mahal sa buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Ang bawat dasal, bawat pagod, bawat luha ay may saysay sa harap ng Diyos. Maaaring hindi ngayon, ngunit darating din ang araw na ang pusong sabik at muling pagtatagpo, at sa gabing puno ng dilim, lagi nating tatandaan, ang ilaw ng pananampalataya ay mas maliwanag kaysa anumang dilim ng paghihintay.